أن نتحدث عن الموضوع عن القرآن الله سبحانه وتعالى. ووصلنا في الإعجاز من الأدلة حجية القرآن، حجية أدلة من القرآن. وصلنا إلى الإعجاز. قلنا أن الإعجاز فإن القرآن مع إيجازه احتوى على المعاني كثيرة، وقد أخبر عن وقوع حوادث سابقة لنزوله لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، وحوادث لا يعلمها إلا القليل من البشر، القليل من البشر، فكانت أخباره موافقة لما وقع. Sinabi niya dito, sinabi ng sinabi ng muallif ng mudhakkira na ito, bagamat maigsi ang Quran ay naglalaman ng napakaraming malalalim na kahulugan na ikwento ng ating makapangyarihan na Allah subhanahu wa ta'ala na naganap bago pa ito ipahayag. Bago pa ipahayag. Ang mga pangyayaring tanging ang Allah lamang ang nakakaalam o kaunti lamang sa mga tao na may kaalaman tungkol dito. Tungkol dito. So ano ba ang mga binahagi ng Allah subhanahu wa ta'ala na uqu' hawadith sabiqatin linuzulihi la ya'lamuha illa Allah. La ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa doon sa mga pinahayag ng Allah ang talata mula sa surah Al-A'raf na sinabi niya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Ang mga detalyadong naglalahad ng buhay ng pakikibaka at pagtutol ng kanyang sambayanan kay Nuh alayhi salam ay hindi na ipreserba sa anumang aklat ng taong noong kapanahunan yun sa Makkah. Kaya't ang ganitong kaalaman ay tanging ang Allah lamang ang may ganap na kaalaman. At ito ay binunyag kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, sa sinabi niya dito, وحوادث لا يعلمها إلا قليل من البشر فكانت أخباره موافقة لما وقع. Sinabi pa niya doon, mga halimbawa sa sinabi doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, qawlihi subhanahu wa ta'ala fi surati Al-Baqarah, alam tara ila al-mala'i min bani Israel min ba'di Musa ila akhiri hadhihi surah. Faqala, ang kwentong ito, ang kwento daw yon ay nasa mga lumang kasulatan ng mga Hudyo. Mga Hudyo. Ngunit hindi alam ng karaniwang mga Hudyo, ngunit hindi alam ng karaniwang tao sa Makkah. Ang mga tao doon sa Makkah. Lalo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi marunong bumasa o sumulat at hindi rin siya nakisalamuha sa mga pantas na al-kitab ay yung mga Hudyo na yun. Kaya pagbibigay ng Quran na detalyado ulat na may isang himala na patunay ng revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi pa ng Allah, sinabi pa ng, dinagdag pa dito ng muallif na ito. Kama akhbara biyuku'i hawadith la
hiqatin fawaqa'at ba'da ikhbarihi kama qarrara kama دقيقة مشايخ كما قرر سننا كونية كشف البحث العلمي صحتها ومع أن القرآن من جنس كلام العرب إلا أنه احتوى على فصاحة عالية وبلاغة رفيعة خارقة للعادة. Kahit ang Quran ay nasa inyo na wikang Arabi ay ibinigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mula sa salita ng Arabic. Ito ay may pambihirang kasiningan at napakataas na antas, kabalagtasan ay kaangkupan mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang talata ng surah o ang mga ayat mula sa Quran na sinabi sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'al Quran min jinsi kalamil Arab ma'a tanasubi ayatihi wa surati wartibatiha bi ba'dhiha wa sani'ihi fi qulubin wa ta'thirin fi nufus inda sama'ati أو تلاوته مع حفظ آياته من التبديل والتغيير وصورة من التغيير وصون كلماته من النقل والتحوير. إذن ننتقل مشايخ إلى دلالة القرآن. قال دلالة القرآن على الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية من يعرف الكلمة قطعية؟ شيخ أليم مبندي، هل تعرف معنى قطعية؟ نعم شيخ. تعرف معنى القطعية؟ نعم يا شيخ، ربما القطعية هو الذي الدليل، يعني مثلا الحديث هذا أو القرآن هذا يعني لن يتغير جنس الكلام من جنس الكلام هذا. Kung ano yung may parating noon, na kung ano yung, example, kung ano yung hadith na yun, siya pa rin yung dumating hanggang ngayon. Yun pagkakalam po ya, Sheikh. Masya Allah, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. وشيخ معنا شيخ آمين بنداتون، هل تفهم معنى ظنية؟ معنا. ننتقل إلى الشيخ نصيف علي حسن. ما معنى ظنية؟ كلمة ظنية. شيخ الناصر. نعم يا شيخ. لا، ما معنى ظنية؟ أي عكس القط يا شيخ، أي مرادف مرادف الشك يا شيخ. نعم، جزاك الله خير. بارك الله فيك يا شيخ ناصف أو نصيف.
نعم تأخذ الدلالة القرآن على الأحكام كما قال المؤلف قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. Ang pahayag sa Quran sa mga batas, lalo-lalo na sa mga batas, ay ang pagpapahayag ng Quran tungkol sa mga batas ay maaring tiyak. Maaaring tiyak o kapani-paniwala. Kapani-paniwala. Wa huwa al-qat'i. Udi wa qad takunu dhanniyatan ay dhanniyatud dilalat, tiksong tiyak na kahulugan at yung malinaw na tuturo sa isang kahulugan, iisang paraan lamang. So, ibig sabihin, sinabi niya dito na ang dhanniya nassun qat'i ad-dilala wa huwa ma dalla ala ma ma'na yata'ayyanu fahmuhu minhu. Kahulugan iyong malinaw na nagtuturo sa isang kahulugan na iisang paraan lamang ang tamang pag-unawa rito. Wala majala li fahmi ghairihi minhu. Min amthilatihi al-ayat allati ihtawta ala takdiran aw a'dadin ka qawlihi ta'ala. Ka qawlihi ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum fi surati An-Nisa. Fi surati An-Nisa. Sabi niya dito, nangangahulugan ito ay salita na kata'iyah. Sinabi niya dito, ang kalahati ng iniwan sa inyo o iniwan ng inyong mga asawa ay sa inyo. Sa inyo. So naiintindihan na ang salita na yun. Naintindihan na ang kat'i na walang ihtimal. Walang ihtimal. Pangalawa sa sinabi niya dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda. Mi'ata jalda. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, para maintindihan natin ano ba ang kata'iyah, kung titingnan natin ang lahat ng talata mula sa Quran ay puro yang kata'iyah. Subalit ang pinapaliwanag dito ay yung kata'iyah na madaling intindihin, walang ihtimal. Isa lamang ang kanyang kasabihan o meaning. Sinabi niya dito, ang babaeng o ang lalaking nangangalunya. Ito yung mga babaeng bayaran at saka yung mga lalaki. Bawat isa sa kanila, kung sila man ay nangangalunya, ay may kaparusahan na 100 latigo. 100 latigo na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mi'ata jalda. So, lamang po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amman nassu dhanni, an-nas al-dhanniyah الذي قلنا قبل قليل فهو الذي يكون محتملا لأكثر من معنى ang tiksong salita na dhanniya, ito ay talata
o pahayag na maaaring magkaroon ng higit sa isang kahulugan na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Hindi iisa lamang ang kaniyang kahulugan, bastos ay abot ito ng mas maraming kahulugan ng ayat na yun. Ano ba yun? Ano ba ang mga halimbawa mula sa Quran na sinasabi na nasul ad-dhanniya o ad-dhanni? Sinabi ng Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Di surati Al-Baqarah. Thalathata quru. Sinabi niya dito, ang mga babaeng pinalayas at ang mga babaeng pinalayas ay yung divorce na nangyayari ay may maghintay ng 3 quru. 3 quru na yun. So ang salitang quru ay maaring mga ano ba yun? Mga ngahulugan ng kalinisan. Wa huwa bima'na at-tuhur. Bima'na at-tuhur. Parang may nag-interpret ng mga bata. Parang may mga naga-interpret. Sige, salamat. Sabi niya dito, ang kuro, ng salita ng kuro na binanggit doon sa ayat na yun, na misal doon sa dhanni na yun, na sinabi niya na thalathata quru. Thalatha wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Na ang quru ay maaring mangangahulugan ng kalinisan, di maana at tuhur o kaya ay pagdurugo. Kung sinasabi natin na haid. Kaya hindi tiyak kung alin dito ang tinutukoy. Ibig sabihin, ang quru na yun ay hindi lang isa ang meaning niya, bakos abot ito ng 2. Sabi niya dito, pwede magkaroon o pwede ang kaniyang kahulugan ay ang kalinisan, hindi kaya ang haid na sinasabi natin ng pagdurugo ng isang babae. So ganun lang ang dhanni. Pangalawa na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ay ang hurrimat alaykumul maytatu. Hurrimat alaykumul maytatu. Falafdul maytati amun. Wan nassu yahtamilu ad-dilalata ala tahrimi kulli maytati. Kulli maytati. Sinabi ng Allah, ipinagbawal sa inyo ang laman ng patay na hayop ay yung al-mayta. Ang mayta. Ang salitang al-mayta ay patay na hayop. Ay isang pangkalahatang termino. Kung titingnan natin doon sa kalima, ay pangkalahatang salita. Ang talata ay may maaring unawain sa lahat ng uri ng patay na hayop na ipinagbabawal, na haram. Ngunit maaari namang ang pagbabawal ay para lamang sa mga hayop na hindi kabilang sa isda o yamang dagat batay sa ibang salita. Batay sa ibang salita.
ولفظ المطلق أو نحو هذا يكون ظنية الدلالة لأنه يدل على معنى ويحتمل الدلالة على غيره إذا انتهينا في دلالة القرآن في قطعية أو مفهوم قطعية، وأخذنا الأمثلة من القرآن، وأيضا الظنية أتيتكم أيضا الأمثلة، وفهمنا لعله فهمنا معنى القطعية في القرآن والظنية أيضا في القرآن الكريم. لو سألتكم في الاختبار ما الفرق قطعية وظنية فيما درسنا، فانتبهوا يا مشايخ على هذه المسائل إن شاء الله سبحانه وتعالى. سيكون الاختبار قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن ننتقل إلى تعريف المحكم. قال المؤلف المحكم لغة اسم مفعول من أحكم، أي أحكم الشيء إحكاما، أي أتقنه. والإحكام الإتقان يقال بناء محكم متقن مأمون الانتقاض. Ang kahulugan ng muhkam sa wikang ay ang salitang muhkam ay pangalang tumatanggap ng kilos